not shape up in our handling of our finances, delikado po Pilipinas, mababangkarot. Attorney. Ang aking buong pamilya na nasa Pilipinas, tinatawagan namin ito palagi na huwag kayong kalimutang isama sa kanilang pagboto bilang senador. Ito po yung aking tanong. Kasi po, madalas kong naririnig na meron tayong 119 tons na halaga ng gold sa central bank na nakadeposito. At ayon po sa balita, ito ay naibenta ng 29 billion. Ngayon po, kung kayo po ba'y maupo, meron po bang pagkakataon na ito'y mabawi natin sa mga taong nagnakaw ito sa central bank? Kagaya ho ninyo, maraming salamat sa inyong mabuting pag-endorso at pananalita. Yung kagaya po na nabanggit ninyo, ito'y nabenta na at walang malinaw na paliwanag mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Except they acknowledge na X amount or ilang toneladang ginto na nagmumula sa ating reserve ang kanilang binenta. Ang naging maiksing paliwanag, maganda daw ho kasi yung presyo ng ginto nung panahon na binenta nila. And they want to take advantage of that. This is true. But that's a lie. Tama po na sinabi nila yun, pero kasinungalingan yung reasoning. Bakit? At that time na binenta nila yung ginto, maganda nga ang presyo. Pero pag yung fiat currency na na-realize sila sa pagbenta ng ginto, hindi na uli nila matutumbasan yung ganong tonelada sa pera ng kanilang nabentahan. Dahil higit na mas mataas na lalo ngayon ang presyo ng ginto kung iahambing at that time na ibinenta nila. So I think my intelligent guess, kaya nila binenta yung panahon na yun, gusto nilang labanan yung further depreciation of the peso. Ang piso ngayon is almost 59 pesos to a dollar. At nung siya'y naupo noong June 2022, I think it's around 55 or 54.90 something. Now it's down to 58.30, 58.50, leading the way hanggang magsi-60 bago matapos ang taon. So yun o yung naging kadahilanan sa tingin ko. Gusto nilang labanan yung further depreciation of the peso. Pero lahat ito ay artificial, lahat ito ay cosmetic method para malabanan mo yung depreciation ng peso. Kinakailangan magsimula ako talaga sa gobyerno eh. Kinakailangan meron tayong fiscal discipline. Kinakailangan meron tayong prudent financial management, planning and spending. Kinakailangan meron tayong austerity. Kinakailangan maghigpit tayo ng sinturon. Again, babalik ko sa inyong home budgeting. You do not spend more than what you earn. Otherwise, you'll end up borrowing. And when you end up borrowing, pati bahay mo, isasangla mo, hindi mo mababayaran yan, andyan ka na ngayon sa kalsada. Kasama ka na sa mga homeless. Ganon din sa Pilipinas. Hindi tayo pwedeng patuloy na mangutang. Dahil wag naman, pag dumating sa punto, yung tinatawag nating debt to GDP ratio, yung accepted global standard for sovereign debt, yan po'y dapat nasa 60% lang based on the debt to GDP ratio. Ang Pilipinas po ngayon elevated na yung ating debt to GDP ratio. Maybe not yet reaching 61%, but it's getting there. And if we do not shape up in our handling of our finances, delikado po ang Pilipinas, mababangkarotin po. Attorney, gusto ko lang po personally, kasi sawang-sawa na po ako dun sa mga elected official natin na nakakaalala lang pag-eleksyon. Kayo po ang pangalawa kong ibuboto kung sakala at ikakampanya. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy po ang number 1 sa atin. Sigurado po ako mananalo kayo, pangalawa kayo. Yes! Explain it! Tatanungin ko po sa inyo, kung makita tayo sa inyong panig ng mundo, tatanungin ko ulit sa inyo, kung nagkamali o hindi nyo sinunod yung sinabi nyo ngayon. Nakakakuha pa akong assurance sa inyo, ng pag-asa, na sana po 2 o 3 senador na totoo ang nasa Pilipinas ngayon. Kayo na po yun, isa na doon. I-assure nyo, manggaling sa bibig ninyo, tatayo kayo sa tama, hindi po pwede na okay na. Kasi, ano yan, alam niyo naman kultura ng Pilipino. Sana po, panindigan nyo ngayon, harap-harapan tayo, sasabihin nyo, kung anong sinabi nyo, tatayuan nyo.
Sana po, labanan yung mali at itama kung anong tama. Maraming salamat, Renato. Hearing you, talagang sunog na sunog. Talagang pasong-paso ang Pilipino, no? No, yung tinig ninyo. Talagang pasong-paso ang Pilipino. Very, very hesitant at talagang ayaw basta magbigay ng inyong tiwala. Tama po yan. I encourage more of like that. Tama po yan. Yes. Alam ko yung nararamdaman ninyo. At hindi lang ho kayo, napakaraming Pilipino ang ganyan. Hesitating to give their trust again kung sino man ang nanghihingi ng tiwala nila. Mahalaga po yan going into the midterm election. Importante po yan. And I take no offense because I am not an exception to the rule. Maganda po yung inyong nararamdaman. And yes, I will always side, I've said this many times, I will always side with the Filipino people. At tama yun, kahit saan tayong lupalop ng mundo magkita, Salamat po. lumapit ka sa akin at kapag ka iba na ang aking pinaninindigan, singilin mo ko kahit saan tayo Salamat magkita. po. Ganun pa lang. Uunahin ko na po ang pasasalamat ko sa inyo. Hawakan mo po yung lumabas sa bibig po ninyo. Maraming salamat po, Atty. Vic Senador Rodriguez. Thank you. Salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa mga kamaiso. Magandang hapon po, attorney, Alangga, magandang hapon po. Tawagin ko na po kayong senador, Senator Vic Rodriguez. Napakasimple lang po yung tanong ko. Ano pong standing nyo regarding po sa healthcare? Lalong-lalo na po kasi ako po, mayroon po akong anak na autistic. Sana po meron po kayong may dagdag na project or whatever for autism sa Pilipinas. Kasi marami po tayong mga kabataan doon na autistic na halos napapabayaan po sila dahil wala po silang budget, wala po pera para may taguyod po yung mga batang may mga disability. So, ang tanong ko po sa Senator, ano po bang standing niyo regarding sa healthcare, lalong-lalo na po sa mga senior at saka yung mga drug addict po, katulad ni Bongbong Marcos. So, maraming salamat po, Senator. Maraming po salamat. Ang aking stand sa healthcare, simple. Dapat hindi pakialaman yung pondo ng PhilHealth. At kung sakasakaling sobra-sobra yung pera ng PhilHealth at ang mga nagkakamali ay yung management, yung mga opisyal ng PhilHealth, ang parusahan mo. Yung palpak o mahinang management, hindi yung mga beneficiary ng PhilHealth. Ang ginawa ni Bongbong Marcos, dahil daw sobra-sobra pera ng PhilHealth at hindi nagagamit ng tama, tinanggalan ng budget, zero budget. Pinarusahan niya yung mga miyembro ng PhilHealth. Wala sa ayos na yun, wala na sa lugar yun. Ang dapat mong parusahan, ang dapat mong kastiguhin, ang dapat mong disiplinahin ay yung management ng PhilHealth, hindi yung mga miyembro. Malay ba ng miyembro paano ginagamit o minamanage yung pera nila? Now, yung stand ko sa PhilHealth, palakasin. Again, that's part of yung itsura sana ng ating ekonomiya after pandemic. Yung post-pandemic, issue naman talaga yung kalusugan ng pandemic, di ba? Subalit, imbis na palakasin at patatagin natin ang ating sektor ng kalusugan, pinahihina, zero budgeting. If there is really an excess funds ang PhilHealth, dagdagan yung coverage, possibly to include cases of autism. At palakahin din yung coverage. Kung maaari nga, 100% na yung coverage para pagka na-hospital yung miyembro, wala nang out-of-pocket expense. Zero na. Hindi naman maaabuso yan eh. Sino bang gusto maratay sa ospital? Wala naman eh. But in cases of extreme emergency and need, kung merong na-hospital, sana dumating yung araw na pag miyembro ka ng PhilHealth, zero out-of-pocket expense ka na. And sa senior citizens, to include even senior citizens. Alay kong sinasabi, kung sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, eh di palawakin din natin yung coverage. Isama natin
yung mga, anong tawag dito sa ginagamit, yung adaptive instrument, yung baston, yung walker, yung saklay, yung wheelchair. Isama yan sa coverage ng PhilHealth. Sobra-sobra pala pera mo eh. Eh di palawigin mo, bakit ilang beses ba bibili ng wheelchair yung nangangailangan? Hindi naman every year parang kotse, gusto ko yun, may bago, upgrade ako. Hindi ba? Yung mga adaptive devices, isama na natin sa PhilHealth. Yung wheelchair, yung ginagamit ng iba na hindi makaakyat panaog sa hagdan. May kinakabit doon na device eh. Yung lift, maybe it will be too costly, but at least take away 10-20% of the cost of that lift at isama mo sa PhilHealth. Yun yung aking sinasabi. Palakasin natin yung ating healthcare system to include even the adaptive devices for the senior citizens. And for the drug addicts, ang drug addicts ay biktima rin. And they deserve to have some treatment and rehabilitation. Basta gusto nila. Diba? So, maaari din isama sa PhilHealth yan. Except, of course, the source of their addiction. Ibang usapan yon. War on drugs yun. Pero yung mga drug addicts, biktima rin naman yan eh. Gusto ba nila yung estado nila? I'm sure ayaw din nila. Sino ba naman gusto maging addict?